this. Hi guys, hindi ba kaya pumasa sa calculus at yung teacher mo hindi nagtuturo at binagsakan na lang? Well, andito ako. Si Jerry, Chemistry, Organic. So, ayan. Tuturuan ko kayo ng 4 na rules, which is ang power rule. Ito yan. At ang product rule. Tapos ang quotient rule. And lastly, chain rule. Pero dahil 5 na problem set ang ibibigay or sasagutan nyo, ang panghuli ay ang LNA. Mamaya tuturo ko sa inyo, napakadali nito, kaya nyo sagutan ng less than 1 minute. So let's try to solve this power rule. So power rule, ano nga ba yung power rule? So kung power rule, hindi ka pwede mag super saiyan na lang, syempre mauubos din yung power mo. So paano nga ba to sagutan? So sa tingin nyo, mahirap to, pero madali lang yan. So for example, ito ang ating sasagutan, di ba? Ayan. Ayan. So first is lagyan nyo ng equal. Ibig sabihin yan, continuous na to. Ayan. Yan yung ibig sabihin yan. So let's answer this shit. So dahil gagamitin natin tong formulang to, ito kita nyo yan. Ayan, gagamitin natin yan. So n, kasi ito yung n. Ito yung x, syempre x. So, let's power rule this shit. Okay? So, power rule. Ibaba mo tong 5. So, syempre, surat mo muna yung 4. Ibababa mo yung 5. And rewrite the x. Tapos, 5 minus 1. Easy, di ba? Easy. So, let's do this thing. Negative 3. Bababa mo tong 2. And x minus 1. 2 minus 1. Etong 6 na to, ito. Ayan, kita mo yan. Wala tayong pake dyan kasi wala siyang variable. Wala siyang x. Okay? Kaya, etong 6 na to, equivalent siya sa 0. So, hindi na natin siya i-rewrite. Okay? So, let's continue this solution. So, 4 times 5 20. Diba? 20 yan, 20. So, rewrite x. 5 minus 1 is 4. And negative 3 times 2, negative 6. Rewrite the x. 2 minus 1 is 1. Pero dahil nga 1 na lang siya, invincible na lang siya, okay? So let's make you an example, another example para matuto kayo na. So, try nyong sagutan to, then tingnan natin kung tama. So, paano ba? Ano bang number yung gusto nyo? Ay, di nga ba? So, natin 3. 3x 3. Tapos, negative 6 7 6, 7. Tapos, ano ba? Plus 1. Ayan. Paano nyo sagutan yan? Ay. So, yung calculator ko. Nakalimutan. So, guys. Ayan. Sorry. Kinuha ko yung calculator ko. So, para ma-shortcut yan, ang gagawin nyo na lang, ta-times nyo na agad to. Ito, ta-times nyo agad yan. So, 3 times 3. Ayan. 3 times 3 is 9, di ba? So, i-rewrite nyo na agad yan, 9. Sulat nyo yung x. Tapos ito, magiging 2. Same procedure lang, pero inalis ko lang to, yung part na to. So, next is this one. So, negative 6 times 7 times 7 is 42. Negative 42. So, negative 42 minus 1, 7 minus 1, 6. Ito magiging 0. Pero if naka-encounter kayo ng, sabihin natin, gawin natin Gawin nating 2. Ayan. Tapos x to. Kapag naka-encounter kayo niyan, ang mangyayari lang, tatanggalin mo lang tong x. So, pag nilagay mo yun siya sa baba, plus 2x. Ayan. Ito na yung pinakasagot. Ayan. Let's move on sa product rule. So, product rule, ito yung formula niya, guys. Ayan. Kita niyan. Ito yung formula niya. So, basically,
Ayan. So basically, i-rewrite nyo muna itong mga function nyo. At function. Basta, ito. Ayan. So, Jeric, bakit ba't may ano yan, may parang quit? Ang tawag dyan, prime. Okay? Ito ang prime. Prime. Diba? Sa mga nagro-Rubik's dyan, diba yung yung L prime. U prime. U prime. Ano yan? Kumbaga, siya yung derivatives na pinataas. So, ano ibig sabihin doon? So, una, i-rewrite natin itong mga normal. Ito. Normal to, tsaka to normal. Ibig sabihin, wala tayong babaguhin dyan. So, ano yung F natin? F natin, ito. Ito yung F natin, guys. Tapos, ano naman yung G? Ito naman yung G natin. So, let's rewrite that. That was x squared and 3 sorry. And plus 1. So, after nyan, anong gagawin? Ngayon, i-derive nyo ngayon yan. I-derive nyo ngayon yan. So, paano nyo i-derive yung mismong function? So, use power rule. So, F prime. Ito yung F prime. Ano yung F prime natin, guys? Sagutan nyo. Ano yung F prime natin? Hindi ko alam kung tama yung sagot nyo, pero ang F prime natin, guys, is 2x. Dahil nga, invincible na yung 1, tanggalin na natin yan, hindi na natin pwedeng isulat. What is x3 plus what? G prime. Ano yung G prime natin, guys? Hindi ko rin alam anong sinagot nyo, pero assuming ko na tama kasi magaling ako magturo. Joke lang po. So, ayan. Itong 1, hindi na sulat kasi wala siyang x. So, let's rewrite this part. So, F prime. So, 2x tapos G prime. Lagyan natin ng ganito para hindi kayo malito. So, yung G prime is ito. So, 3x2 plus F prime. Ano yung F prime natin? X2, diba? So, x squared. Tapos yung G prime. Mali pala ako, guys. Sorry. My faults. G is x3 plus 1. My faults, guys. Plus F prime is x squared tapos 3x squared. Ayan. So, ano to? Ito yung F prime natin. F prime, which is ito. Ito yung G. Ito yung G. Normal G. Ito yan. Ito naman ay yung F prime. Ano ba? Hindi, F lang pala. Sorry. Ito yung F natin. Tapos, ito ang ating G prime. Ayan. Ngayon, ang gagawin nyo dito ay FOIL method. So, ang gagawin nyo, ano to? 2 yan. Tapos, ito, x. Since may visible 1 dito, pagpaplasin nyo lang yan is 1 plus 3. So, magiging 4. Ngayon, ito naman. Ito. 2 times 1. So, syempre 2. Bring down x. Bakit bring down x? Tinimes mo lang siya, guys. So, bring down 1. So, basically, ito, ganun din. Baba mo yung 3. Wala, kasi hindi naman, wala naman siya pwedeng i-times. So, 2 plus 2 is 4. So, hindi pa dyan tapos kasi pagpaplasin pa natin. Pag parehas ng taas, ito, yung power nyo, kung parehas yung power nyo, pwede mo siyang pagplasin. Pero kung for example, for example, 3 to, ito na yung tamang sagot. Pero kung 4 to, kailangan nyo pang pagplasin. So, 2, mali. So, pagplasin mo, 2 plus 3 is 5. X. Ito, hindi nyo ito babaguhin kasi parehas nga kayo ng power.
dito nyo lang siya pagpaplasin. Pero pagdating dito sa part na to, sa part na to, dito, sa part na to, hindi nyo na siya babaguhin. So, bring down 2. Kasi yun na lang yung natitira. So, 2x. That's the final answer. Hindi ko na kayo bibigyan ng another example kasi masyadong mahaba. Baka pumutok yung laptop. Hindi ko alam. Masyado nang mainit. So, next is quotient rule. So, quotient rule is medyo madali lang. Pero same lang siya sa product rule. I think ang pinagkaiba niya lang ay may minus lang siya. Minus siya, hindi siya plus, and may squared siya. So, ano nga ba yung natin dito? F. Ito yung F natin, guys. This is the F, and this is the G. So, let's rewrite that thing. Okay? So, F, x2, and x plus 1. Ano yung natin? Ano yung F prime natin? Siyempre, power rule, tulad ng sabi ko, x, wala nang 1 kasi visible 1 na yan. Tapos ano yung G prime? Ito yung pinagkaiba ng may yung x lang yung natitira. Pag x lang yung natitira, it's only equivalent to 1. So let's write the formula. So F prime, so 2x and G 2x tapos G. I think hindi na ito kailangan. So, 2x tapos G x plus 1 minus F prime ay normal F. So x squared tapos G prime which is 1. So after nyan itong G prime, itong G squared, i-rewrite nyo lang to. So x plus 1 squared. So after nyan, anong gagawin? Siyempre, gagawin nyo is solve nyo ngayon yan. So paano i-solve yan? So same lang din is 2 ito. So 2 x squared tapos plus 2x. Plus na kasi ginawa ko lang positive. Then the rest is negative. Magiging negative to, magiging negative siya x squared. Kasi 10x lang siya dito. Hindi siya nagbago, guys. And after nun, x plus 1 squared. Yan, so, ang pagkakaano, ang pinagkaiba lang niya dito is ito lang talaga, itong part na to, ito. So, ang gagawin natin dito is pagpaplasin ngayon natin yung same power. Diba? Sinabi ko sa inyo, same power. So, ang magiging final answer natin dito ay 2x4. 2x x plus 1. That's the final answer, I believe. Pero let's check my things. So, yep. I believe this is the final answer, guys. Yung final answer natin is 2x4 2x over x plus 1 and squared. By the way, yung binibigay kong example dito, it's only only simplified. May mga version pa to na mahaba, pero yung binibigay ko sa inyo parang napakadali or simple na lang intindihin. The next is chain rule. Ito na yung ito na yung pang-apat, chain rule. Actually, madali lang yung chain rule. Kahit wala kayong calculator, pwede nyo na itong sagutan. Actually, ganito lang siya. Wait lang. So, first is power rule. Magpa-power rule kayo dito. Yung 4, ibababa nyo siya. Tapos, susulat nyo to. Itong
nasa loob na yan, plus 3. Tapos, syempre, minus 1 to, magiging 3 yan. Ngayon, ano to? Ba't nagkaroon ng ganyan? Basically, ida-derive mo tong nasa loob. So, ano yung derivatives ng nasa loob na to? Syempre, 2. Bakit 2? Okay, bakit 2? Kasi, eto, pag dinerive mo to, okay, equal to 0. Eto, pag dinerive mo to, 2 lang. Kasi wala naman siyang power rule. 1 lang siya. So, 2 times 1 is 2. So, ayun na. So, derive mo, magiging 8. Ito kasi, tatimes mo to. Ito. Ayan. Tatimes mo yan. So, 8 2x plus 3. And, ito na yung sagot. And if you want na, another example, kasi madali lang ito. Sabihin natin, 1x plus 40. Tapos, ang ano niya is 5. So, syempre, ayan. Syempre, ibababa mo yung 5, rewrite mo, x plus 4. Tapos, ito, magiging 4 lang yan. Tapos, magiging derivatives ito, 1. So, magiging 5. 1x plus 40. 4. Yan. Another example, baka sabihin niya, bakit? Puro ganito, ganyan. So, kung magkakaroon kayo ng problem tulad ng, sabihin natin, 2x3 plus 6. Tapos, ang sasabihin niya is 2. Hawag pulat. 3. Ini bago. And 3. So, wait. Example 3 daw. Example 3. So, baba mo to. 3. Rewrite the nasa loob. Minus 1 lang yan. Oh, sorry. Minus 1. Magiging 2. Oh. Anong sagot dito? Sige, anong sagot dyan, guys? So, 3 times 2. 6. X. Tapos, ito, magiging 2. O, ngayon, times mo ngayon yan. 6, 3. Okay, kailangan ko ng calculator kasi my brain is tired. So, 3 times na is 18. 18x squared over 2x 3 plus 6 over 2. Pwedeng ganyan yung pinaka-final answer nyo. Pero, I believe na may gagawin pa kayong extra step para dyan. Pero, let me check. So, let me check, guys. Wait lang. Give me a few seconds. Hindi ko na to edit ng super haba. Pero, I'm gonna keep yapping kasi why not? Plus 6 and 3. Tapos, chain rule. Feel ko may gagawin pa tayo dito May gagawin pa tayong extra step. Pero, okay, tama pala tayo. Ito na yung final. Final na to. So, anong gagawin mo kapag naka-LNA ka? Jeric, ano yung LNA? LNA is super daling part lang na to. Kahit anong number isulat mo, basta kayang i-drive, is yun na yung pinakasagot. Example, nagkaroon ka ng ganitong problem set. LNA expert. Basically, ang sasagot mo lang dito is over. Tapos sulat mo to, x over 2. Then, ang pinakasagot mo is yung derived version na to. X. So, this is the final answer.
kahit nga yung power rule example natin, product rule to. Ito, sabihin na yung 4x5 is kayang sagutan ng LNA. So, x to the 5th power, ayan, 4x to the 5th power, negative 3 3x squared plus 6. So guys, sagutan yan and sasagutan ko. Make a practice. Okay. So, ang sagot dito is over 4, rewrite the problem, negative 3x2 plus 6, tapos 20x4 negative 6x. Yan na. That's the final answer, guys. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa pinagsasabi ko at pinagagawa ko ngayon. Hindi ko na masyadong i-edit to, but thank you guys sa panonood, and kilala nyo na kung sino kayo kung papanoorin nyo man lang tong video na to, and I hope panoorin nyo, and good luck sa maging exam nyo tomorrow. Sana nakatulong ako, and yan lang, bye bye.